morning everyone! Kumusta na po mga katoto? And today is November 1. Time check is now 6:19 in the morning. At kasalukuyan, bumabahi tayo at dito tayo dumaan sa Barangay Bunga. At palabas na tayo ng Bagtas. So today ay mayroon kaming pupuntahan isang farm sa isa sa kasama namin sa trabaho. At ang meet up place namin ay dito sa All Homes, Tansa. Alright, so isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. At samahan niyo po ako ngayon sa araw na ito para sa ating adventure. So this is my first time na mag-vlog sa isang farm. So yung lugar na pupuntahan namin ay malapit lang naman, dito lang sa may paradahan. Alright, so see you. Alright mga katoto, nandito na yung hinihintay ko. Si Yuki, si Arlene, kuya ni Arlene, si Ricky at saka si Gracia. Alright, so tutuloy na kami sa destination namin. Susunod na ako sa inyo. So this is my first time na makapunta sa lugar na ito. Parte ito ng paradahan. Wow, ang ganda ng environment. Ang daming punong kahoy. May kampo pala dito. Ang sarap ng pakiramdam ko. Ang sarap ng pakiramdam sa katawan. Malamig. Ayan, may kampo pala rito. May military. Ito pala yung Tres Cruces. Yeah, first time narinig ko na itong lugar na ito. Welcome to Barangay Tres Cruces. Okay, first time to be in this area. Parang nasa malayong lugar na ako So dito kami makipark. Good morning po. Ate ko, sir. Kapatid mo? Matagal na? Taga rito talaga kayo? First time ko makapunta sa lugar nito. Ito pala yung Tres Cruces. Pero ano to, under ng paradahan? Hindi po. Iba po yung barangay nila. Ay, iba yung paradahan? Sa pa rin po kami. Okay. Alright mga katoto, nandito kami sa bahay na ni Gracia ngayon. Ito si Grace, anak ni Grace, bonso niya. Ito Grace, ano to, mga pamangkin mo? Pamangkin po. Pamangkin mo. Sila po yung nagluluto. Si nanay mo, si ate mo, kapatid mo. At saka kapatid din, si tatay. Magandang umaga po, tay. Ayan, si tatay ni Grace, mga kapatid, at si nanay. So maraming salamat dahil na-welcome po kami dito. Nakapasyal din. Thank you po. At ito yung panganay mo. Panganay mo. Ito yung pangalawa. Hello. Anong pangalan ng panganay mo? Naisa po. Naisa. Ito? Si Sia. Sia. At yung bunso? Soren. Wow. Alright, so itong pagkain na nandito, dadali namin sa farm.
Alright mga katoto, nandito na kami ngayon sa Propeta Farm dito sa may Tres Crosses. At medyo naambon pa rin hanggang sa mga oras na ito. But pag hindi na ito naulan at hindi na maambon, ikutan natin itong lugar na ito, papaliparan natin ng drone para makita ang kabuuan ng farm. It's around 20 hectares farm. At meron ding kumukuha dito ng mga gulay. Ayan, yung truck na yan ay sasakyan ng mga gulay. So as of this time, ina-harvest pa yung mga gulay sa may likuran. Alright, so papasok po muna tayo dito sa loob at hintayin natin titila ang ulan. Nasa ganon, mapapaliparan natin ng drone at makita natin ang kabuuan ng 20 hectares Propeta Farm. Alright. Okay, so at this point of time, pupuntahan namin yung vermicompost. Isa sa mga ginagamit pang pataba o fertilizer sa mga halaman dito. So, ito yon. Ayan. Ay, ganyan, nasa ilalim. Ayan. Ang ukod po niya, nasa ilalim po. Ang uod nito na sila. Bago lang po yan. Bago lang, pag ganito po. Bago pa lang po yan. So, ang ilalim pala dito ay uod. Opo, may mga ukod na po. Gaano kalaki yung uod dito? Malalaki din. Siguro, mga 7 to 8 inches po, mga ganun. 7 to 8 inches. Pag nakita Pero niyo- ano po yun, binibili po talaga siya. So itong tinitingnan natin ngayon, si ilalim dito, mayroon itong mga uod. So I don't know exactly kung gaano kadaming uod, but ang purpose dito, 5 to 6 months 5 nito, diba? to 6 months, 3 months na tatagal, yung uod, ikot-ikot dito sa ilalim. And then after that, gamitin na ito para maging fertilizer ng ating mga halaman. So this is my first time na mag-experience ng ganitong mga technology. Alam ko na pwedeng gumamit ng mga patpataba sa pamagitan ng ganito, pero kung paano siya i-process, ngayon lang ako nakakita ng ganito. At ngayon, nandito tayo sa loob ng mushroom facilities. Ongoing pa ang pag-install dito. Prepare pa lang yung mga raw So gaano po kadaming mushroom ang may lagay dito? mga 800 hanggang 1.5 kasi siya. 1.5. 1,500 na floating bag. Oh, tapos yung harvest niyan po, every ilang months yan? Kapag ka nagsimula tayo doon sa pag-mix ng mga raw materials, so mag-ano tayo, magko-compost tayo ng mga 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks. After noon, i-steam natin siya, ibabaging natin siya, tapos i-steam. After na steam, lalagyan siya ng spawn, yung pinakabuto niya para magkaroon ng sibol na mushroom. Pagka nalagyan na natin siya ng buto, ilalagay natin siya sa isang lugar na malamig, madilim, para mag-amag siya. So mga 2 to 3 weeks or 1 month, may mga lalabas ng bunga. Ano pa ito, tay? Ang tawag dito, botanical concoction facility. Botanical. Sa amin, sa Bisaya, buta, bulag. Botanical concoction facility. So dito natin ginagawa yung mga fertilizer natin na organic. So ito yung mga pagpa-process niya. Kapag na-harvest to, ito ay tinatawag na potassium. Potassium. Ito yung tinatawag na FFJ, fermented fruit juice. Bukid. Ito yung mga ginagamit namin sa loob ng bukid. Kung mapapansin nyo, marami siya. Meron siya tinatawag na solution 1, solution 2, solution 3. So yung kasing lahat ng pinaperment natin na 5 klase ng concoction, yun ay pinagsasama-sama para makaligha tayo ng angkop doon sa halaman. Opo. Mula sa bata, ang halaman, sa kumbaga sa tao yung nagbibinat at nagdadalagang halaman at saka sa nagbubulaklak at namumungang halaman. So, ibig sabihin itong solution 1, solution 2, solution 3, mayroon siya kaibang kategory kung saan siya paggagamitan. May formula siya, pero Okay. isa lang yung ginagamit ng mga concoction. Kumbaga, 5 klase na iba-iba lang yung timpla. Alright, so at this point of time, nandito tayo sa chamber na ang laman ay mga rabbit. At sabi ni tatay, hinihiwalay daw yung mga rabbit. Yung mga lalaki kasi, Itong mga lalaki, ito, yan mga lalaki. mga lalaki, itong sa baba, Mga babae. mga babae. Nakakatuwa. Ito, magandang kulay ito. Oh. May touch of brown. 3 days ko lang siya Saka yan sa nag-grade. Oo.
ang ganito. Ito parang stuffed toys lang, oh. Hawakan. Hawakan. Galing. Ito. Ang pagkakabili nito nasa 12,000. Yan, si Oreo. Tama-tama. Ang Oreo, yung parang yung biscuit. Ikaw ngayon, pagkakalang ito, Skyflex. Ito babae ito. Inilagay lang namin dyan para hindi ayaw niya sumama sa mga ibang rabbit. This time, kakain na po muna kami dito. Alright, so samahan niyo kami sa aming pagkain. Alright, so this time pupunta kami doon sa area na kung saan doon nakatanim ang mga dragon fruit. So, ito po yung mga turista rito. Kahit na putik ito dito. Ayan. Pa rin tayo. Yung sapatos puting-puti na yan. Oh. Saan hindi halata? Okay. Kumusta naman yung pasyal nyo dito sa farm ko? Kainan sa maganda. Pasensya na ha sa pag... masarap. Ay, hindi. Ito pala yung may-ari. Hindi, sir. Thank you sa food. Okay, so yung dinaanan namin ngayon ay maputik dahil nga walang tigil ang ulan, ilang araw na naulan. Pero it's an adventure. Ito yung tinatawag na adventure ang gagawin natin ngayon sa araw na ito. Alright mga katoto, nandito tayo ngayon sa isa sa mga project ng NIA ay yung solar pump. Apo. So, itong solar pump na ito, ang tubig na ito, para saan sinusupply? Sa mga ano po, sa mga gulay po na tinatanim po rito sa farm. So, itong pump na ito, para ito sa farm na ito. Apo, dito lang po. Wow, ang galing. So, yung tubig na pinapump from Dito po. ground, o galing dyan, ayan, ay inoperate na ito sa pamamagitan ng solar. Solar pa. So, napakalakas ang higop ng tubig galing sa ilalim. Oh. Isa sa pinakamaganda na ho ito na project ng NIA. Yang, Sa kabuuan ng Pilipinas, marami ng ganitong ano. yes po, dito po sa ano po, sa Cavite po ay nasa 40 something na po ang naikakabit na solar pump. 40. So pwede din pala ito sa mga sa mga district, no, water district, no. Ganito Hindi style. po, iba po. Iba. Opo, iba po yun sa kanila. Sa kanila po kasi ay pipe, sa kanila puro pipe po ang pinadadaan po sa kanila eh. Okay. Alright, then malapit dito sa solar pump ay yung plantation ng dragon fruit. Yan. So first time ako makabisita o makakita ng mga dragon fruit. So puntahan natin kahit maputik at wala kaming daan na nakikita. But this is what we call adventure. Experience natin ito. Alright, so let's go. So sa ngayon, ang nakikita lang namin ngayon ay dragon lang, wala pang fruit. Na-harvest na ba? Wala na. Asa yung oras ng buhay? Ayan, so ganito pala ang pagtanim ng dragon fruit. Intentionally, mayroon talaga siyang gulong, no? Yes po. Para hindi siya malaglag. Opo. Saan nagtanong bungan niya? Wow! Dragon Fruit Farm.
Alright mga katoto, sa daming puno ng dragon fruit doon, isa lang nakuha namin. May isa talaga natira para lang siguro ma-experience namin kung paano mamitas ng dragon fruit. At yung isa na yon, ito na yon. Yan. Yung isa ay nahati na sa 8. So titikman natin ngayon this time yung lasa ng dragon fruit. Oh, Yogi. Titingnan ko yung malasahin mo talaga nga. Wala namang lasa mukha mo eh. Video So this time si Arlene, titikman niya yung Polvo ba? paano tumikim o paano kumain ng dragon fruit. Oh, yan. Ganun. Kamuya, ganyan. Okay, tapos yung expression, facial expression. Sarap, manamis-tamis. Oh, Grace. Huwag mo na ko yung video, sir. Hindi. Bagong variant ng dragon fruits. Ang tikman ko naman yung kulay. Tikman mo. Yung puti. Apo. Eh, ano po yan? Masim-masim pala to. Masim. Rick, ikaw, Rick. Si Ina, ano ang sabi niya? Sarap. Ate Matim pa na po. Hindi ba masyadong hinog ata? Oh, si Ricky, diretso lang eh. Basta sarap. Sarap. Sagot, anak. Ang unang kagat, yung pangalawa. Pangat na lang ko. Kagat na. Sarap, no? Si Sia. Si Sia. Ayaw na. Ikaw. Hindi. Lalong-lalo na siguro pag malamig yan, no? Apo, mas masarap din siya. Oo. Now, it's my time para tikman ang dragon fruit na ito. Kaya maraming nabili po kasi ng... Fresh na fresh ito kasi bagong pitas. Kapipitas lang. Yung... Okay? Gamot ka, di ba? Opo, gamot po yan. So, ganito yung pagkain. Sa may mga diabetes, Hilahin mo yung pinakabalat niya sa ilalim. At makikita mo ito. And then, gano'n na. Nawala siya. Meron yan. Sarap. Palingkin mo kasi binili. Paano Sarap. tabang-tabang? kasi Alright. ano na po yan, At this time, mamuha kami ng kalamansi. Kunin mo yung ano, huwag mong masyadong sugatan. Alright mga katoto, nandito kami ngayon sa Tres Crosses River Irrigation System. At ito yung dam dito sa Tres Crosses. Nasa Edgar, ano? Kaya nga, nabutas nga doon sa dulo. Basically, itong lugar na ito, puno ito ng tubig. Pero ngayon, naubusan ng tubig. Dahil nga, mayroong portion dito na nasira. Ito po yung parte na nasisira. Now actually, itong pinapatungan natin, hanggang dulo ito, nakaharang. Dahil nga sa lakas ng tubig, nasira ito.
kung makikita po natin, yung pinaka-dam ay walang bakal na ginagamit. Kumbaga parang pinagpatong-patong na mga adobe yata ito. Yan, parang pinagpatong-patong lang siya. At yun yung ginawa nilang dam. Isa sa pinapaniwalaan nila ay inuhukay ito dahil daw naniniwala sila before, yung mga panahon ng hapon, ay mayroong gold dito. So anyway, itong dam na ito yung nasira. So kapag ito gagawin, under ito ng NIA. Yes po, sa amin po. Sa under po namin po yung project. Sa amin naman gagaling ang budget din. So malaking gawain ito. Ah, malaki ho. Malaki po yan. Malaking gawain ito. Alright. So yung mga kasamahan ko ay pabalik na doon sa sasakyan. So dyan sa baba, mayroon pong nag-aabang ng mga isda. At makikita nyo yung ilog, napakalakas ang agos. At peligro talaga dito sa mga bata. Kailangan bantayan talaga natin. Bantayan ni Silotes, ha? Peligro sa mga bata ito. Sama-sama na yan dyan. Alright, so mission accomplished. Nakabisita tayo ng farm at nabisita natin itong dam na ito. At yan ang mga kasama ko. Yan. Yan ang mga kasama ko. Thank you. Right mga katoto, on the way home na kami. So mula kaninang umaga, mga 7:15, nandito kami sa lugar na ito. And it's now 3:17 in the afternoon. At na-experience natin na bumisita sa farm. At na-experience din natin na bumisita sa isang dam dito sa Tres Crosses. Alright, so kasama ko si Yuki at saka si Arlene at saka si Ricky at saka si Grace. Maraming salamat sa inyong pagsama. At maraming salamat sa banding natin sa araw na ito. Alright, so once again, this is JB Motos saying to all of you, enjoy life. Ride ko to. Ride mo to. Enjoy every day. God bless. And see you on my next vlog. Bye bye for now. And see you on my next vlog. And thank you, Tres Crosses.